Isang magandang umaga sa lahat. Kung mapapansin niyo medyo madilim sa labas ngayon, makulimlim, tsaka ang lamig. Kaya naisip ko magluto ngayon ng ulam na may sabaw para na rin sa anak ko na medyo maga pa rin yung kanyang anabunutan ng ngipin. Para madaling makakain. So, ang naisip ko is yung sopas. Siyempre, pag may sopas, may fried chicken. So, naumpisahan ko na ngang igisa yung bawang sibuyas gamit yung butter. So, if in case wala kayong butter sa bahay, pwede nyo gamitin yung margarine. Konti lang para medyo malinamnam yung sabaw ninyo. And then, sinunod ko na nga rin yung carrots and patatas para mamaya malambot na siya. Pag nilagay ko na yung chicken, yan yung shredded chicken. Pinakuluan namin yan kanina ng umaga. So, tinabi ko yung sabaw para yan yung maging sabaw nung sopas natin. Kung mapapansin nyo, may niluluto sa kabila. Yun yung fried chicken. Natimplahan ko na kanina umaga. Sinasabay ko na lang siya sa pagluluto. And then, yun nga, kung mapapansin nyo yung sopas natin, nilagay ko na yung chicken broth plus yung macaroni elbow tsaka chicken cube para medyo malasa yung sabaw natin. Tapos papakuluan na lang lahat yan. Nilagay ko na yung gatas. Usually ginagamit ko yung Alaska Evap. Pagkakulo, medyo malapot, nilagyan ko pa ulit ng chicken broth para mas masabaw yung sopas natin. In few minutes time, maluluto na pareho yung sopas and fried chicken. So as of the moment, chinecheck ko na lang yung consistency ng sabaw, yung lambot ng macaroni, tsaka yung patatas and carrots. So kung mapapansin nyo, naglagay ako ng hotdog. Nung bata kasi ako, yung sopas ng nanay ko, laging may hotdog. Tapos yun lagi yung kinukuha ko kapag yun ang luto niya kasi naging favorite ko na siya. Minsan, gumagamit din siya ng corned beef. Pareho masarap. Kahit anong atang lutuin ng mga mommies natin, lahat masarap. Kaya nakakamiss, no? Yan. Tinikman ko na yung soup. Masarap na siya. Okay na yung alat at saka yung limnam-nam niya. Kaya nilagay ko na yung cabbage. So in a few minutes time, maluluto na yung sopas natin. Ayan, naglagay na ako ng konting paminta. Yan, hinahalo-halo ko na lang. And then, tatanggalin ko na siya sa kalan. Para isunod ko naman yung magic gravy. So, ayun nga. Mapapansin nyo, nilagay na agad ni Ate Rose yung pinaglulutuan ko. Kahit di kami nag-uusap masyado sa kusina, alam niya na yung next step ko. Kaya nakakatuwa. Umpisahan na natin yung gravy. Naglagay na ako ng butter. And then, 3 kutsara ng all-purpose flour. Kasi medyo marami-rami yung gagawin natin. Dahil marami-rami din yung pinirito ni Ate Rose. So, yun nga, nung naging clumpy na siya, nilagyan ko na siya ng hot water. Then, nung napansin kong medyo malapot siya, nilagyan ko pa ulit ng another hot water. Yan. And then, naglagay na rin ako ng paminta. Tuloy-tuloy lang yung pag-stir para hindi masunog yung ilalim. Naglagay na rin ako ng soy sauce to add flavor, tsaka yung color na rin. Yan. Nung nag-darken na yung sabaw or yung gravy, nilagyan ko ulit ng paminta and then tinikman ko na siya. At syempre, tinikman na rin ni Ate Rose. Dahil pareho namin natikman masarap na yung gravy, ni-strain ko na siya. Para hindi masama yung ibang mga clumpy part. Para malapot lang. Yan, inintay na lang namin maluto yung chicken. Tinulungan ko ng maglagay sa tray. Gumagamit nga pala ako ng wire rack para ma-strain yung excess oil.
So there you have it. Macaroni chicken soup or sopas. And syempre, kung may sopas, may fried chicken. Thank you for watching.